Hello guys. Mm, Kanina sobrang awang-awa ako sa babae, grabe. Huwag nyo na lang pansinin yung ko, yung eye bag kasi wala akong tulog eh. Ka lang ka, uwi ko lang galing sa trabaho. Kuro kanina lang guti. Tapos ko lang narego. Siya nga pala. Kanina naawa ako sa babae, sobra. Tsaka nagulat ako habang ako naglilinis, nagtatrabaho sa kanila. Bigla niya pinapatay yung ilaw. Sabi ko, bakit? May, sabi niya, pwede ba patayin mo yung ilaw? Sabi ko, bakit? Kasi hindi pa daw kami nagbayad ng ilaw eh, sabi niya. Kuninto niya lahat yung yung sa akin, mga ganyan na bagay-bagay. Hindi pa sila nakabayad ng ng ilaw, tapos internet, tapos sabi niya pag pinapatay din sa kanya ng lalaki yung yung TV nila, kasi wala silang tawag nito, wala silang internet. So, pwede siya manood ng TV, pero kumbaga nag-copy siya doon ng ng mga movie para makita niya uli yung ganun pa rin yung idea, yung tawag nito, yung kung kailan siya nanood ng TV, ganun pa rin ang ipapalabas. Hindi basta masalimuot yung masalimuot din yung buhay niya ba, ganun. Tapos yung pera niya kinuha ng lalaki, wala siyang income kasi wala siyang trabaho, may problema siya sa katawan. Ayun, tapos naawa ko sa babae, grabe. Kung ano yung ginawa sa akin dati ng ex ko, parang pagkaalam ko ganun din ang ginawa sa kanya. Mabait kayong lalaki sa harap ng tao, pero pag sila lang daw hindi okay siya. Nawang-awa ako sa kanya. Tapos pag alam niya yung lalaki na hindi siya nasisilip, pumupunta sa likod ng ng pintuan para kausapin niya ako. Sabi ko, alis ka mamaya, makita ka ng lalaki, patay tayo nito. Yun, marites. Yan muna yung natin yung content, kaloka. Tapos siya yung basta wala siyang pera, yung babae. Wala. Hindi pa nga siya nakabayad ng sa pinagtrabahuan ko eh. Hindi pa siya nakabayad. Normally yung siya, pinadalhan na siya ng ng sulat sa company ko na magbabayad siya, pero hindi pa siya nagbayad. Yung niya, yung date niya sa bayaran 20 daw. So ilang araw na lang, 'di ba? Mamumultahan na siya kung hindi siya makapagbayad. Tapos yun, sabi ko, kung hindi ako kung hindi mo mabayaran doon sa sa company ko, so hindi na ako dito makakapagtrabaho sa'yo. Sabi ko, mamimiss mo ba ako? Sabi niya, oo daw, mamimiss daw niya ako kasi bungis-ngis daw kaming dalawa. Ang balitaw, grabe. Sabi ko nga, maging mautak ka utakan mo siya. Sabi ko, wag ikaw yung utakan, dapat tayo na mga babae, maging mautak tayo sa lahat ng bagay. Kasi yung mga lalaki, hindi naman lahat ganun sila. Kaya alerto tayo sa lahat ng bagay. Wag ibig sabihin na nagsasama kayo sa isa't isa
andoon na lahat ng tiwala mo. Wag yung ganun. Hindi lahat hindi lahat 100% na ititiwala mo sa kanya. Kailangan magtiwala ka sa sarili mo 100% bago ka magtiwala sa kanila ng 100%. So mababa doon sa 100% ang tiwala mo sa kanila, hindi yung 100 kasi iba na yun eh. Dapat magtiwala ka ng husto sa sarili mo bago yung kinakasama mo. Ganun lang yan eh. Kasi naloko na rin ako. Kalain nyo yan guys. Hindi ako mahihiya dahil totoo yun. Kalain nyo yan guys. Nagtrabaho ako sa ibang bansa. 9 months. 9 months ako sa ibang bansa nagtrabaho. Sa sa swimming pool. Tagalinis. Nagtatrabaho ako na yung mga housekeeper, ganun, sa swimming pool. Tapos 9 months ako noon nagtrabaho. Kasi pumupunta lang ako sa Pilipinas every 6 months. Pagbalik ko rin dito 6 months din. Uwi din doon sa Pilipinas 6 months. So pag winter dito sa ibang bansa, umuwi ako sa Pilipinas kasi malamig dito eh. So doon kami nag-i-stay sa Pilipinas noon yung ex ko. Kaya sa madaling usapan, yung sahod ko lahat kinuha ng ex ko. Yung tinira niya, kung sa pera natin sa Pilipinas, nasa 600 pesos na lang ang tinira sa bangko ko. So lahat ng sahod ko kinuha niya. Ako naman kasi, noon kasi, nasabi ko na yung about sa buhay ko. Ako naman kasi noon, di kasi ako marunong kasi 1 week pa lang ako noon sa 1 week or 3 months na ata ako noon dito sa Belgium. Pag yung sahod ko kasi tag-isa kaming card. So yung isa sa kanya nanhingi siya doon sa bangko ng isa para joint account kami, ganun. Para makita niya yung account, ganun. Pero hindi kami joint account. Lang siya nag-as lang siya ng card na para sa kanya din. Kasi yung nagtatrabaho doon sa bangko, kaibigan niya. So ang nangyari noon, sa madaling usapan, tawag doon yung pag kailangan ko ng pera, nagpapakuha ako sa kanya, nasa mga 3,000 pesos, ganon. Nagpapakuha ako sa kanya kasi hindi nga ako marunong mag-withdraw eh. Hindi ko alam kung ano yung pipindutin ko kasi Netherlands lahat. Hindi man yun Ingles. So hindi ako marunong mag-withdraw ng pera noon nung bago akong dumating dito sa Belgium. So ang nangyari, alam niya lahat ng code ko. Pag yung pauwi pa lang kami sa Pilipinas, kumukuha siya ng pera ko. So lahat ng mga expenses na mga plane ticket, kinukuha niya doon sa sahod ko. So ibig sabihin, yung lahat ng expenses ko pauwi ng Pilipinas, akin pala yung pera. Nalaman ko sa abogado ko kasi nung nag-divorce ako, nalaman ko yung sa abogado ko na yung sinabi sa abogado ko ng ex ko na expenses ko kumukuha, lahat ng mga expenses ko pauwi ng Pilipinas, doon niya kinukuha sa pera ko. So nung sabi ng abogado ko noon, nung naghiwalay na kami, divorce, na yung ibalik niya lahat ng pera ko sa loob ng 9 months sa pinagtrabahoan ko. Binalik niya sa akin every month. So lahat ng mga expenses ko binawas niya doon. Mautak, no? Mautak talaga yung matanda. As in, mautak. Lahat ng mga expenses ko nga, doon niya kinukuha sa sahod ko. So, tapos, siya yung, naibalik sa akin, pero hindi na gaano kalaki. Kasi kinuha na niya lahat. Akala ko kasi libre. Kasi, pagka alam natin, porket kasal tayo, libre tayo lahat. Pero, kapag nagsasahod tayo, may trabaho tayo, alam nyo ba, kinukuha nila yung lahat ng expenses natin doon sa sahod natin. Halimbawa, uwi tayo ng Pilipinas. Tapos, may kailangan tayo dito sa ibang bansa, bibili ng mga damit. Doon niya kinukuha sa sahod ko. Ibig sabihin, pagkain,
Ibig sabihin yung pagkain lahat dito sa ibang bansa, hindi tayo libre. Doon siya kumukuha sa pera na sahod natin. Kaya sa lahat, maging awareness tayo, no? Huwag puro tiwala kasi lahat ng tao hindi mapagkatiwalaan. Ganon lang yun. Wag puro 100% yung magtitiwala ka sa asawa mo or boyfriend mo, ganon. Hindi po lahat. Hindi ako Aywan ko lang, basta noon hindi ako nagtitiwala. Oo, may tiwala ako sa tatay ng anak ko, pero hindi man kami nagtatalo sa pera kasi hindi siya nakikialam sa sahod ko. Sahod ko, sahod ko. Sahod niya is sahod niya. Kaya nagagawa ko yung gusto ko. Pero noon talaga grabe, luhaan talaga ako. Kalain nyo yan, guys. Nag-aaral ako, wala akong pera. Nag-aaral ako, wala akong pera. Wala akong pambili ng SIM card, wala akong may cellphone ako 3310 noon. Pero wala akong SIM card, wala akong load. Noon 2003. Malakas yung ulan. Maano din, may snow na rin. Kasi na kasi yun buwan yun ng October ata yun. Grabe ang snow. Lamig sa labas, nag-aaral ako. Walang-wala ako. Kaya awareness na lang tayo. Hindi man natin masasabi na ganun sila.